good morning mga ka-rockhounds and hello world. Ayan. Good morning, Happy New Year. So, ang topic natin ngayong araw is tungkol sa petrified wood. Mas kilala sa atin dito sa Pilipinas na kahoy na naging bato. Yan. Tatalakayin natin yung tungkol sa quality. Quality pa rin tayo, quality tayo. So, meron na po ako dito mga binasag na mga samples. Siyempre, ang unang-una nating titingnan pagka tayo po ay mamumulot o mangungulekta ng mga petrified wood is yung balat. Para sa akin na yung balat. Kasi iba-iba tayo ng iba-iba naman tayo ng type. Yung iba pag nakakita ng pet wood, basta na lang kukunin kasi petrified wood kasi fossil yun Sa akin naman, ang pinipili ko is yung wrap yung balat. O kaya naman, yung kitang-kita yung pagiging kahoy niya kahit na naging bato na siya. Ayan. So, ito po ang samples ko. Tulad po nito, yan. Wrap siya pero waxy yung balat niya. O yung mismong, ayan Kasi kung ano yung kulay ng balat, yun din yung kulay ng laman. O meron din namang kung halimbawa ito. Kasi may mga pet wood po na mga river tumbled O yung mga matagal ng pagulong-gulong sa ilog. At nagkakaumpugan yung mga bato. Parang ganun. Yan po ang itsura ng balat ng ibang petrified wood. Mahirap siyang makilala kasi brown, walang palatandaan na siya ay kahoy. Yan. Pero pag binasag, yan. Maganda sana siya kasi waxy, pero kakaparaso lang yung para sa amin na gumagawa ng mga gemstone jewelries. Ang importante po sa amin na quality is yung talagang katulad nung sa Chalcedony, waxy o pino yung pagkakabuo ng kristal. Ayan yan. Pag po ang petrified wood is ganito naman, yan, puti, tapos parang may mga butas-butas na ganyan. Hindi po yan goods, hindi good quality kasi tingnan nyo po babasain po natin ng tubig. Yan, papatakan po natin ng tubig. Sinisip-sip niya yung tubig, di ba po? Pag po ganyan, kapak po yan o bulok. Kung ang tawag namin yan, ang term namin yan, bulok Yan, pagka sinipsip ng petrified wood yung tubig na pinatak mo, ibig sabihin nun, hindi siya kikintab o hindi magandang klase. Pero pagka po ang petrified wood is pag pinatakan ng tubig at hindi sinipsip, yan, katulad po niyan, hindi sinipsip, ibig sabihin yan, good yan, good quality yan, kumikintab yan. Ibig sabihin din po niyan, agatized na po yung petrified wood. So, ayan. Paano nga ba nabuo paano naging bato ang petrified wood? Base po sa aking pagkakaintindi doon sa aking nabasa is mga dating punong kahoy daw ito na nabuhay milyong taon na nakalilipas. Dahil sa parang nagkaroon yata ng dilubyo or parang mga sakuna, yung mga kahoy daw na natumba at natabunan ng lupa or natabunan ng putik or nalubog sa tubig na
mataas ang silica content ng lupa or tubig or ano, kung saan siya nabaon, habang nabubulok si kahoy, ay napalitan ng silica yung mga grains, ganon. Mineralization yata ang tawag dun eh. Pero ipa-flash ko po sa screen yung meaning talaga, kasi ako hirap talaga akong umintindi ng English eh. Baka mamaya mali yung pagkakaintindi ko. So ipa-flash ko po sa screen mamaya yung kabuuang meaning niyan, meaning o yung pagiging bato niya, kung paano siya naging bato. Yan. Ang karaniwang pet food po dito sa atin sa Pilipinas is mababa sa 50 million years old. Hindi siya yung ano, kasi ang kalupaan daw ng Pilipinas ay 50 million years old. 50 million simula nung umibabaw sa ilalim ng karagatan. Kasi ang Pilipinas daw po nung panahon ng mga dinosaur nakalubog pa sa karagatan. Hindi pa tayo, wala pang isla ng Pilipinas noon, wala pa, as in plain na dagat pa noon. So yan, 50 million years old. Yan, pasensya na, nahinto tayo. Ayun, hindi siya kasing tanda ng mga nasa Amerika o sa ibang bansa tulad ng Indonesia, ganyan, yung mga malalaking kontinente. Hindi siya kasing tanda ng mga nandun. So ang karaniwan na kulay ng petrified wood natin is ganyan, brown, puti. Paswertihan na lang, minsan nakakakuha ng red, ganyan. So ayun, pasensya na, may pinagdadaanan tayong problema kaya ako yung medyo tulalay. New year tayo ay tulalay. So ayun, bali ipa-flash ko po sa screen yung kabuang mineralization ng petwood, kung paano siya naging bato. Pero sa amin, yun nga, yung gumagawa po ng mga alahas mula sa mga bato, ang hinahanap po namin is yung mga ganito, na pagka pinataka ng tubig ay hindi sinisipsip yung tubig. Kasi ibig sabihin po niyan, ano siya, yung talagang silicated, highly silicated na mga stone o fossils. Yan. Pagka ganito po na sinisipsip yung tubig, kaganyan po na sinisipsip ang tubig, wala po yan, hindi yan kikintab. Pero sa mga kolektor, mga nagko-kolekta ng mga pet food, pwede naman yan. Kasi hindi naman nila ipaprocess eh. Sa amin kasi pinaprocess namin. So ayan po yung mga petrified wood ko na naipon sa tagal ko namumulot at hindi ko naman din alam yung rules noon. Ayan, naipon, ang dami. Wala naman din kasi bumibili niyan eh. Wala ring umu-order, kaya ayun, naipon siya dyan. Pakarami oh. Ito po, isa pang example ng reject. Sinisip-sip niya yung tubig. Yan. Kaya naman ganyan ang itsura niyan, habang siya ay nabubulok is nadaganan siguro ng mabigat na bagay. Kaya parang nadurog siya. Parang itong isang to. Yan o. Hindi siya mapagkakamalang petrified wood kasi para siyang yung nadurog. Ayan o. Para siya nagkalasog-lasog. Pero pagka hiniwa or binasag, may makikita pa rin kayong mga palatandaan na siya ay petrified wood. Ayan o. Ayan. Saan ba yung ano?
Pero kasi dito kanina may nakita ko, wait lang po, hanapin ko lang saglit. Ayan, yung part po na yan, yan. Hindi lang po kita sa camera, pero pag yan po itiningnan nyo, parang may palatandaan pa rin na siya ay dating kahoy. May mga buong hibla pa rin. Yan. Tapos ito pa po isang sample. Pag po ang hibla or yung parang hibla ng kahoy, isala-salabat. 'Di ba yung sa kahoy diretso lang, yung one line lang siya. Ito naman pagka ganun po na sala-salabat, tapos parang may mga bilog-bilog na ganyan, na parang mga ugat, ano po yan, fossilized na mga ugat ng kahoy. Yung parang mga palm tree, 'di ba yung sa puno ng buko po, ang ugat nila sala-salabat, na kapit-kapit. Ayan po. Yan. Dito po kasi sa amin, sa Bulacan, napakarami po ditong mga yung petrified palm tree, o yung sinaunang o ancient na puno ng mga buko, ganun. Kung hindi siya buko, baka parang palm-like trees, ganun. Ito po kasi, katulad nito, yan, mukha siyang coco lumber. Ayan, mukha siyang coco lumber po. Yan. Marami po niyan dito sa amin. Kahit saka makarating, mapailog man yan, gilid ng kalsada, sa bukid, marami pong ganito. At meron pa pong isang klase ng petrified wood dito sa amin, na kung tawagin naman po is lignitized. Ano ba yung lignitized? Kasi hindi ba po ang petrified wood, ang bumuo sa kanya o ang mineral na pumalit sa kanyang pagiging kahoy ay silica. Yung lignitized naman po ay calcite. Calcite naman yung pumalit na mineral sa kanya. Yan. Yung mga ganun na lignitized is pang collection lang, hindi siya pang alahas. Kasi calcite po kasi ang ang main mineralization niya Hindi siya pwede hindi siya pwede sa for jewelries. Kasi nga po, 'di ba? Calcium Yung calcite kasi yan, binubuo ng calcium. So, pag po na patakan niya ng acid or ng suka, nagiging brittle o parang lumulutong. Ano nga po yan pag kinutkot ng kuko, yun, nadudurog. Kaya hindi siya po pwede sa alahas. Yan. So, ayun, share ko na rin po sa mga gustong mag-rock hound, na gustong matry na mamulot ng mga fossil at mangolekta. Dito po sa amin yan sa Bulacan, lahat ng ilog mayroong petwood. Yan. Norsagaray, Pande, Angat, Santa Maria, Marilao. Yan po yung mga ilog na tawag dito, yung ilog na ang origin niya ay galing doon sa bundok ng San Jose del Monte o ng Rizal. Yan po, lahat po ng ilog or sapa doon nanggagaling sa bundok. Yan, ang hirap kasi i-explain. Ayan, so ayan, tapos kung kukuha kayo, kaunti lang, syempre. Hindi naman yung iuuwi lahat, 'di ba? Pag marami, bawal. Ito tulad niyan, marami yan, pero hindi na nadadagdagan kasi nga alam ko na yung rules, 'di ba? O yan, ang dami niyan. Naipon yan, naipon. Pasensya na sa basura, nag-iipon din kasi ako ng kalakal Ayan. So, ayun po ang ating topic for today. Sana ay nagustuhan nyo, kahit na medyo utal-utal ako at medyo tulala.
Ayan, meron lang tayong pinagdadaan ng hindi magandang karanasan sa buhay na lahat naman tayo ay nakaranas ng ganyan. Pero sana lang makasurvive tayo. Ayan. Yan, thank you po at malapit na tayong ma-monetize ni YouTube. At pag nangyaring ma-monetize tayo ay ibabalik naman natin ng ating blessing na matatanggap sa mga subscribers natin. Yung mga gustong matuto ay tuturuan natin, yung gustong magkaroon ng machine ay bibigyan natin. Yan. So, babay na po. Yan po ang ating topic for today tungkol sa petrified wood, kung paano siya naging bato. Yan. At saka yung quality. Yan, quality or yung yan. Karaniwan talaga ay brown sila eh. Ayan. So, babay na po.